So, ayan na nga ni guys, nakarating na nga ni ako sa Tamnao at kasama ko na ang aking taba-ching-ching na anak. Unang araw ko yan sa Sampaguita sa bahay ng aking papa. At ayan yung aking anak, ayaw humiwalay sa akin. At yun nga ni na-realize ko na sobrang payat ko na pala. Kailangan ko na talagang magpataba. At ayan na ang kapaligiran ng aking ama, ayan yung kanilang puso na bagong paggawa. Dahil sa walang tubig, nanguha na nga ni akong kalamansi guys. Sa harapan lang yan ng bahay ng aking father there. No, so ang daming bunga. Kailangan kong mamitas dahil maya maya ay magluluto kami ng sinabaw ng sariwang isda. So sa nakikita nyo guys, sobrang dami talaga ng bunga. Ayan o. Hindi ko na nga ni alam kung kukuhain ko ba lahat o hindi. Sa dami ng bunga. Nakakatuwa talaga siya guys. So ayan na yung aking taga-video. Nahihirapang magsunod-sunod sa akin. At nagagalit pa nga ni dahil kinukuha ko daw yung maliliit. Dapat daw yung mga malalaki ang kinukuha ko. So ayan na nga ni. Hindi pa ako tapos kasi balak kong ubusin yung bunga. Pero hindi ko talaga siya maubos guys dahil sa sobrang dami ng bunga. At hindi ko talaga maubos-ubos ang bunga ng kalamansi. So, ayan na lang ang aking kinuha. Isang tabo. Pero hirit pa ako. Kukunin ko pa sana yun. Pero nahihirapan ako. At sa wakas naabot ko rin. Ang dami talagang bunga. Kaya hindi ko talaga mapigilang kumuha na kumuha ka dahil sa dami naman ng bunga eh. At ayan na. Naabot ko na yung gusto kong abutin. Kahit pa yung nasa aking mga likuran ay naggagalit na dahil sobra-sobra daw ang aking kinuha. Natutuwa lang talaga ako sa dami ng bunga niya. At ayan na nga yung aking taba-ching-ching. Nagagalit na. At ayan na nga guys, magluluto na nga kami. Nag-iihaw kami ng baboy. Pang ulam namin, pang almusal. Starring ang aking taba-ching-ching na anak. Tila malnourished ako tingnan pagkatabi ko ang aking taba-ching-ching na anak. At yung baboy nga ni na yan guys ay galing yun doon sa aming kapitbahay na kamag-anak din kay Kuya Douglas. Nagkatay sila ng baboy at kumuha ang aking ama para may pang-ulam kami. At ayan, inihaw ko siya para masarap ang aming lapangan maya maya. Ayan, so lutuin nga muna natin yan habang yung aking anak na sa tabi ay natatakam ng kumain. Pero hindi pa kami kakain guys. Maya maya pa pag naubos. Pag naluto ko na lahat para syempre sama-sama kami. At ayan na nga guys, nagamit ko na nga yung mini electric fan na pinabili sa akin ng aking anak. Malaking tulong talaga pala siya guys. Kasi pwede mo siyang pang electric fan sa sarili mo at the same time pwede mo rin pala siyang magagamit sa ganyan pag nagluluto-luto ka para hindi ka na magpaypay-paypay, yung electric fan na lang itatapat mo katulad ng ganyang aking ginagawa. So ayan na nga, pati ako natatakam na sa aking niluto, hindi ko alam kung anong oras pa yan maluluto dahil yung aking mga alalay naman ay nagparingas, hindi naman dun sa kala nilagay sa kala ng ulingan para sana kulob at mabilis kami makaluto. Diyan sa kahuyan nagdingas kaya ang tagal. Ang dami ko nang nilagay na uling pero ang hirap niya lutuin dahil open nga siya. Hindi buo yung init na napupunta doon sa inihaw ko. So ayan na ang aking taba. Oy, nagkangat-ngat na hindi na talaga nakatiis pa. Ayan na. Kinakain na yung kanyang kapwa. At nakakapagod din pala guys mag-ihaw guys. Masarap kumain guys pero mahirap magluto. Nakakapagod. Ngayon ko lang nakita talaga yung aking sarili guys na sobrang payat ko na. At yung pajama pa na yan guys ay hindi yan akin. Damit yan ng aking kapatid.
butihing kapatid. Yung iba niyang mga damit, inuwi ko na sa probinsya, pinamigay ko na. Mapakinabangan man lang kaysa maubos ng daga. Pero hindi naman yan yung topic natin dyan, guys. Ang topic natin ay yung aking niluluto na nakakatakam. Umalis na nga ni yung aking tsaba-ching-ching, hindi makatiis ka antay dyan sa aking niluluto. At ayan na nga, bumalik na lang, hindi pa rin naluto. Takam na sila, gutom na sila kahantay sa aking niluto na pagkatagal-tagal naman maluto. At ayan na nga ni, kinuha ko na yung aking kamera. At ayan sa wakas, natapos ko na yung aking ginawa at papunta naman kami sa farm, guys. Manguha kami ng buko. Hindi ko alam kung anong kukunin namin, buko ba o saging. So ayan, nag-transform na ako bigla. At ayan pa rin yung aking tsaba-ching-ching na hindi maalis-alis sa aking tabi. Papunta kami dun sa Nyugan, manguha kami ng buko. At ng buko lang. O, diba yan? Nakikita nyo yung taniman ng aking papa. Wala ng panim sa ngayon dahil nga hindi na kaya ng kanyang katawan. Lagi nang masakit ang kanyang balakang. Pagkatapos ng trahedya na nakagat siya ng aso ay hindi na siya nakakakilos-kilos ng maayos. At nandini na nga ni kami sa ilalim ng manggahan, guys. Manguha kami ng mangga. Kung may makukuha pa ba kami. Susubukan natin. Pero walang bunga kaya dumiretso na kami doon sa pinuntahan ng mga nauna pa sa amin, nanguha na ng mura. Susunod na lang kami para makakain. Kung may natira pa. At ayan na nga ni ako, tila aning-aning lang na naglalakad. Sana may natira pang buko at sana mabigyan pa kami. Napapagod na yung aking taga-video, guys. O, tingnan nyo naman kung saan-saan na lang tinututok. At ayan na nga yung aming mabait na aso. Nauna pa sa amin. Si Ingay. Ang pangalan ng aming aso ay si Ingay. Kasi ang nagmamay-ari sa kanya dati talaga ay ang pangalan ay Ingay. At ayan na nga ni ang aking anak na si CJ. Aking matsugupitong anak at ang kanyang girlfriend. Nanguha sila ng mura. Nagmura sila. So, ayan na nga. Ang likot ng aking cameraman. At ayan, hindi ako binigyan ng buko at wala na daw. Kailan pa pala ako makainom ng buko nito? Sumunod ako para makainom ako ng sabaw ng buko pero wala. Hindi ako binigyan.